Ben Tulfo Fun Filter. Kung ako lang inyong tatanungin, dapat lahat ng uring sugal stop operation. Online gaming man yan, casino man yan, tigil yan! Ano mang uring sugal o gaming, legal or illegal, underground, tigil lahat yan! Para patas, hindi po pwedeng sasabihin mo, stop online gaming, stop operation. Wait a minute. Bakit dito lang? Ano naman yung mga casino? Ano naman yung may iba dyan? Marami pa. Oo, totoo, may mga illegal talaga underground. So kung titingnan na po natin talagang realistically speaking, hindi papayag po rito ang ehekutibo sa Malacanang kasi may mga economic advisors itong Pangulo natin. Alam niyo bakit? Malaking pakinabang at ambag nitong mga license online gaming sa FAGCOR and PCSO. At talagang titingnan po natin, responsible gaming ang sinasabi nila. Pero is there such thing as gaming? No? Responsible gambling. Diretsuhin na natin. Unfiltered na tayo rito. Alam niyo bakit? Siyempre, malaking pakinabang daw sa kaban ng bahay natin. Itong mga nakakalap na mga buwis mula po sa online gaming, sa PAGCOR, sa PCSO. At nagagamit daw po ito, nakikinabang daw dito, PhilHealth at Universal Health Care. Kaya, hindi ko nakikita ang lohika sa Senado. Stop operations sa online game. Let's be real. Come on. Real talk. Gusto niyo pala, patigilin. Well, good. Patigilin lahat ng mga uring sugal. Alam niyo bakit? Sugal yan eh. Pag gaming pa tayo, huwag na tayo maglokohan pa. Pag oras na tumaya ka, gambling na yan. At ayoko magsalitang nakakasakit ako sa industriya, lalo na ang bansa nakikinabang. You know, I can understand where they're coming from, but I will not. Kung akong tatanungin, well, yung principle ko, yung prinsipyo, ang mali ay mali. Pero regulated yan eh. Pwedeng sabihin, well, developmental purposes at magagamit doon sa sinasabing mga kapareho ng PhilHealth or Universal Healthcare, nagagamit yan. Ibig sabihin, natatransform yung buhay sa sinasabing komunidad kasi, bakit? Nagagamit sa tamang, well, pakinabang doon sa sinasabing makikinabang beneficiary. Huwag na natin pag-usapan yung sinasabi, kahit na anong sasabihin mo dyan, bitag, sugal pa rin yan! Bakit nga ba nag-iingay ang Senado? Bakit lahat sila iisang boses? Total ban! Sinabi mo, kung total ban, bakit sa online lang? Bakit sa casino? Bakit doon sa Philippine Inland Gaming Operations na may ganun din naman sa mga malalaking establishmento, casino naman yan. Alam ko na. Bakit? Ang gusto mangyari nito mga industry na to, na ako'y nagsasalita na lang lamang, alam ko maraming magagalit sa akin, pero ako magbabalanse ako rito para doon sa sinasabing kapakanan ng taong bayan at malaman ninyo, kayo na ang magdesisyon, kayo na ang humusga. Hindi ako dahil ako'y hahanapin kong katotohanan, ilantad kong katotohanan, mapait man ang katotohanan, masakit man ang katotohanan, pero sasabihin kong katotohanan, ito ang katotohanan. May mga pumapalag dito dahil medyo naapektuhan ang kalang operasyon, ang kalang kinikita. Sino mga naapektuhan dito? Kasi una, namamayagpag po yung sinasabing online gaming. Yung binigyan ng lisensya ng PAGCOR, kung sino man yan. Kaya lang may mga illegal na nag-ooperate underground. Ngayon, sinong pumapalag? Yung isang sektor na gusto nila parang ganito. Ang problema kasi sa online gaming, sinasabi po ng ilan dyan, total solution naman po tayo. Ayoko maging kabahagi ng problema. I don't want to be part of the landscape of the problem. I would rather come up with something na pagpipilian kung sa palagay ninyo tama o mali. At the end of the day, ang magdedesisyon ng taong bayan, ako magsasabi lamang ako dapat makita ninyo rito. Ang sabi nila, dapat daw mag-operate yung sinasabing online gaming 12 noon hanggang 12 midnight. Hindi na siya 24/7, 365 days a year. So, ang ibig sabihin, i-regulate yan.
12/7. 12 hours, 7 days a week. 365 days a year. May nagsasabing, ayun dapat para doon sa mga sinasabing online gaming. Kasi pagdating ng alas 12 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali the next day, pang casino. Philippine Inline Gaming Operations. Tandaan, wala ng pogo. Divide and rule. Kayo ba, sang-ayon kayo sa ganyang klaseng operasyon? Hinati lang nila. Pero ang sinasabi nila, dapat magkaroon ng stricter measures. Dapat magkaroon ng sinasabing regulations. Lumalabas, payag naman daw yung mga sinasabing online gaming. Siguro naman, payag din naman siguro ang mga casino operators. Kasi nahati na. Ngayon, sinasabi nila, well, teka muna, may problema tayo rito. Na-addict na, nasisira ang buhay ng mga sumusugal. Bakit? Doon lang ba sa online gaming? Sa mga casino, di ba nasisira ang buhay niyan? Nagsasanla ng mga bahay. Lahat sinasanla nila, sinasalyan nila. Kaya kung minsan, nagkakasira-sirang buhay ng mga pamilya. Pero hindi yan ang point ko. Kasi yun ang depensa nila eh. Nasira ang buhay ng ilan ng dahil sa online gaming. Nasira ang buhay namin sa casino dahil sinanla ko lahat. Pinupulan nila pati brief ko sa sanla ko. Kalokohan to ah. You know, yun ang pinanggalingan, sugali. Kahit anong sasabihin mo, oh, okay. Stop operation. Ng casino. Ng online gaming. Ng mga illegal wedding, STL, clothing, lahat na sugal. Karakrus, lahat. Ano yan? Sakla, pulat puti. Pag may patay, sige, bingo kayo dyan. Sige, sugal kayo dyan. Alam nyo mga sa Pilipino di ba? Mga boss, pinagagaan ko lang po pero listen carefully. How do you address addiction? Etong addiction na to, hindi po ako naniniwala sa responsible gaming. Huwag magsugal kapag ikay pagod. Huwag magsugal kapag ikay mainit ang ulo. Kung wala ka na lahat na... Huwag. Ganito lang mangyari, How do we solve the problem of addiction when it comes to gambling? Addiction. Walang pinagkaiba sa alcohol anonymous. Walang pinagkaiba sa nicotine addiction. Walang pinagkaiba sinasabing addicted sa sinasabing bagay na sugal, psychological. So, ano kaya? Help desk kung tawagin. Ang help desk, tutulungan ka, tatawagan mo at the end of the line, boss, nangingisay na ako. Gusto ko na magsugal. Ang kausap mo, boss, bakit? Pakiramdam ko, mananalo ako. Ganun. So, kinakausap. Habang kinakausap mo, habang may help desk ka, tinutulungan mo, walang pagkinakaiba doon sa sinasabing, gusto ko nang magpaka, na ayaw ko na, desidido na ako. Ibang hotline yun. Mental issues yun. Pero dito, psychologically, iba po yung urge na parang kinagat ka. Mananalo ako. Pakiramdam ko mananalo ako. Hindi na mahalaga ako matalo, basta't importante, doon ako, susugal ako, ano man yan. Importante po ay ma-address yan. Anong maitutulong? Maambag na sinasabing itong mga gaming operators, kasi naman yan, online man yan, kahit saan, anong maambag nila? Kasi sila ang dahilan ng problema. Epekto lamang yung sinasabing mga na-addict. Pero kung ito magsama-sama, gumawa sila ng help desk, gumawa sila ng helpline para makausap, para maintindihan at mga eksperto pagdating dyan, medyo matatapyasan ng konti. Sabayan pa natin ang sinasabi natin. Di lang, Alam niyo na kung saan pagkukunan ng pera, dapat may cap. Ito lang, sa araw na to, ang pwede mong kunin kasi ibabayad mo sa sugal. So kung may cap ka, ito lang. Magkano? 1,000 lang. Or kung medyo mayaman ka, 5,000 lang. After that, expired na. Or wala pong pinagkaiba sa mga bangko. Pera mo na, hindi ka pwede mag-withdraw ng magkano?
30,000 lang. Pera ko yan. Kung gusto mo pumunta ka doon sa, sa bangko, mag-withdraw, withdraw mo lahat. Pero dahil pwede kang mag-withdraw online, pwede kang pumunta, may cap, dapat ganun na rin pagdating sa pagtataya-taya. So may involvement dito. Yung mga pagkukunan mo ng pera, ayoko magbigay ng mga pangalan dito, siguro alam niyo na. So, at the same time, sa parting to, ginagawa rin ng Facebook yan Kung gusto mo mag-boost, pera ko yan Sasabihin, sir, dahil ka muna. Hindi, gusto ko maglagay ng 200,000 per post, lahat ganito. Sir, hindi po pwede. Bakit? May batas po tayo riyan. Ba't hindi mo gagawin? Hindi po pwede, sir. Hindi. Wala kang magawa. Ito, totoo to, Ba't hindi natin gawin yan pagdating sa mga online gaming na yan? Ba't hindi natin gawin yan para sa mga casino? Dapat makipagtulungan yung mga online gaming, mga casino, lahat yan. Kasi kung hindi, totoo naman ang sinasabi ng mga mambabatas. Nakakasira sa buhay ng ilan. Kung nakakasira, patigilin. Tama, patigilin muna, magbigay ng sinasabing tamang mga regulations and restrictions. Tama yan. Hindi dapat ang sugal 24/7, 365 days a week. Paano naman si addictus, si sugal? Mag-set up kayo ng hotline, kumuha ka ng mga psychologists, tulungan. Para ngayon, pagkatapos i-regulate pati yung sinasabing pera ng araw na yun sa taya mo. May involvement dito. Yung mga financial institution, panggagaling ng pera. Kasi once, di na po pwede. May cap kung tawagin. Tsaka makikita rito. Go the extra mile. Walang pwedeng tumaya na mga bata riyan. Hindi po pwede magamit yung account ng tatay, nanay nila. Dapat sila lang. Gets yung mga boss? So kayo dyan mga senador. Okay na ba kayo? Lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng solusyon ng problema. Pero kung gusto yung tawag pansin lamang at para patigilin mga ito, meron pa kayong mga guilt trip lahat na yan. Kung at the end of the day, ano bang dahilan ng problema? Sugal! Paano ba ayusin itong problema? Di ayusin na regulate yung sugal. Ano bang klaseng regulation? Chip, nasabi ko na. Let's be real. Unfiltered. Ben Tulfo Fun Filter.